Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So ngayon itatanong natin kung ikaw pa rin ba yung laman ng puso ng taong ito. So be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik, marami pong salamat. Give me the message. Ikaw pa rin ba ang laman ng puso ng taong ito? So dito meron akong nakitang Gemini, Aquarius, and Libra. Meron ding Scorpio, Cancer, and Pisces. Merong Virgo, Capricorn, Taurus. Meron ding Aries, Leo, Sagittarius. So, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra. Scorpio, Cancer, and Pisces, and Virgo, Capricorn, Taurus. Okay, so start na tayo. So, dito, lumabas si Knight of Swords, Page of Cups, Reverse. Parang silang naka-reverse dito. Kumbaga, itong persong ito, meron tong ninanais pero hindi kumikilos kahit may gusto siyang sabihin. So ganun yung energy ng taong ito. Para bang hindi niya masabi ng diretso sa'yo, harapan, kung ano yung gusto niyang iparating dito. Kumbaga, posible mayroon tong pagpipigil. Pwedeng umiiwas din na pag-usapan yon. O hindi lang talaga kumikilos para yung bang tipong hindi siya kumikilos kahit may gusto siyang sabihin, okay? Ganun yung energy niyan ng taong ito, okay? Yung iba sa inyo. Pero ganun pa man, Page of Cups. Pero hindi maiwasan, itong taong ito, wait lang ha, ayusin ko lang yung upo ko. Meron pa rin tong emosyon sa'yo. So, ibig sabihin, hindi niya maipahayag ng maayos ba dito. Pwedeng hiya sa'yo or sabihin takot. Pwedeng takot sa sasabihin mo, takot sa rejection, or pwedeng takot sa sasabihin ng tao. Meron siyang yung itong person mo kasing may pagka-immature to. So, comment ka kung ganito yung energy ng person mo. May pagka-immature pagdating sa kanyang damdamin. Hindi siya magaling magpahayag ng kanyang saloobin, ganun. Pero kahit ganun siya, malakas naman yung attraction, malakas yung attachment. Parang nahihila siya pabalik sa'yo dito. Maaring matindi yung attraction ng tao na to na kung saan napupunta siya sa obsession, okay? Para bang hirap siyang bumitaw sa connection. So, meron kang person na obsessed. Four of Wands in the Tower. Pero dito, merong nawala sa person mo. Pwedeng stability, sa relasyon, or sa connection. Posible, gusto ng tao na to ng samahan muli sa'yo, ngunit may hadlang para, yung mga may hadlang para maging maayos kayo dito. May mga humahadlang. Pero dito, nagkaroon to ng malaking pagbabago sa pananaw niya, ha. Para bang isang katotohanang mahirap niyang takasan, yung unti-unting lumalabas sa The Tower. Pero ganun pa man, Six of Pentacles sa Three of Swords. Alam mo, itong taong ito, pakaramdam niya, hindi naging pantay yung pagbibigay niya sa'yo. Or, yung give and take ninyo, hindi naging patas. Naramdaman ng tao nito na hindi naging balance yung pag-itan ninyong dalawa. Alam niya naman yun. Okay, ngayon niya naiintindihan. Kaya lang dito, meron kang person dito na unti-unti niyang sinusubukan na hilumin yung mga sakit na naranasan niya sa koneksyong ito.
Pero ito nagpapakita na may sugat at lungkot pa rin ha. Pero unti-unti niya nang binibitawan. Ito yung malakas na card. Kumbaga para sa connection ng puso, ano. Ito yung nagpapakita ng tunay niyang atraksyon, malalim na pagpili, or pwede rin ikaw ay masasabing pinakamahalaga sa kanya na naging band niya, okay? Kumbaga nakabanding niya, na nakasama niya, iba yung ibinigay mo sa taong ito. Kaya pagdating sa Two of Pentacles and the Five of Pentacles dito, naguluhan siya dito eh. Para bang binabalance niya yung iba't ibang aspeto ng buhay niya, okay? Hindi siya ganap na nakakapagdesisyon sa panahon ngayon. Kasi dito, kaya hindi siya nakakaganap na makapagdesisyon. Kasi meron siyang ginagawa pa dito, okay? Para bang gusto muna ng tao na to na ibangon yung pag-asa matapos ng pakaramdam na pagkawala or pagkadismaya, okay? Kumbaga, natututunan ng tao na to na kailangan balanse muna, okay, bago dito mapunta. So, lumalabas din sa Seven of Cups, reverse. Pero may time nagkakaroon to ng clarity. Ito lang yung nakikita ko sa person mo, no? Mas nakikita niya kung ano ba yung totoo kaysa sa mga haka-haka. Okay? Dito. So, lumalabas din dito, no? May process ng paglayo sa magulong sitwasyon. Or pwede rin mas pinipili muna ng person mo na yung mapili niya yung tahimik na direksyon. Ayaw niya na ng pwedeng gulo or pwedeng maraming involved dito eh. Pwedeng may mga nakikisawsaw or may humahad lang. Kaya itong person mo dito, mas pinipili niya munang lumihis ng landas sa ikatatahimik niya. Okay? So, dito, no, Page of Pentacles, reverse, dito, and the Sun. Pero, nakikitaan ko dito, meron siyang interest sa'yo, hindi yun nawawala. Kaya lang, kulang lang sa aksyon. Ito lang yung mali sa taong ito. Kumbaga, hindi kasi siya handa pang gumawa ng matatag na hakbang dito. Itong person mo, kikilos lang to kapag meron na siyang kasiguraduhan. Ito lang nakikita ko sa person mo, no? Kasi dito sa The Sun, positive card to kasi alam mo, nagpapakita to ng ng kaligayahan, pagtingin ng maganda sa isang tao, mga ganun or pwede nagkakaroon siya ng positive na energy tungkol sa'yo, mga ganyan. Kaya lang dito sa Judgment kasi, dumating din sa point niya yung pagninilay-nilay. Okay? Nagninilay-nilay siya para bang tinitimbang-timbang niya yung nakaraan at maaring yung realization tungkol sa connection ninyo. Okay? Para bang inihambing niya yung nakaraan sa ngayon. Para bang nagbabalik tanaw siya. Pwedeng meron siyang mga nakasave pa ring message niyo sa isa't isa. Para bang nililinaw niya yung kaisipan niya rito. Okay? So, nakikitaan ko dito may pagpipigil tong sa pagkilos. Posible gusto niyang kumilos ngunit hindi siya consistent or natatakot siya sa magiging resulta. Okay? Kasi itong taong ito, takot siya sa yung mga confrontation, takot siya sa sasabihin mo, takot siya sa sasabihin ng tao tungkol sa kanya, mga ganun. Pero meron siyang interest ha. Kasi dito sa The Lovers, The Sun, at ito sa Judgment, pinapakita nito na may halagang emotional siya sa connection. Parang emotional siya sa connection ninyo. Ganon. Hindi basta nawawala sa isip at puso niya yung ikaw. Okay? Ikaw kasi yung taong tinutukoy dito. Hindi ka nawawala sa kanya. Gayon pa man marami siyang reverse card. Kaya medyo may pag-aalinlangan to. Kaya dumarating yung kakulangan sa aksyon.
at may mga hindi pa naayos na issue tungkol sa kanya rito. Kumbaga, kung babatayan lamang natin yung spread, ano, may indikasyon to na may natitira pa siyang damdamin or mahalagang puwang para sa'yo, okay? Pero, alam mo yun, kasabay nung meron kang puwang sa taong ito, may pagkalito. Kumbaga, naghihilom to sa nakaraan. Para ba siyang nawalan siya ng malinaw na hakbang sa kung ano yung susunod niyang gagawin, okay? Ayun, ito lang yung nakikita ko. Para bang gusto ka niya, o andun na tayo sa gusto ka niya. Pero hindi siya makakilos. Ganun. Sabihin natin, gusto ka niya, pero ikaw, gusto mo pa rin ba siya? Siyempre, karamihan sa inyo merong galit, inis, or something na ganun, ano. Alam to ng person mo, okay? Depende sa kung gaano ang atraso ng tao na to sa'yo, okay? Yung iba sa inyo, galit pa rin. Yung iba naman sa inyo, inuunawa. Yung iba naman sa inyo, gusto mong bumalik, ganun. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko lang dito, ikaw yung makakasagot kung tatanggapin mo to. Kaya lang, nangyayari kasi dito, hindi to gumagawa ng pagkilos sa'yo kasi meron siyang intuition about sa'yo na pwedeng ma-reject siya. Okay? Doon siya natatakot. Yung bagang harapan na ipamukha mo sa kanya na hindi na siya mahalaga, para bang sampal yun sa kanya. Okay? Ayun, ito lang yung nakikita ko, ano. Ayan. So, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.